Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan nyo muna kaming ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At alam ko naman na medyo mahaba-haba yung inyong mga araw kahapon, lalo na po at tayo ay nag-premiere marathon na naman. Congratulations po sa lahat po na nag-premieres. At syempre, happy birthday natin kay ating Simply Ella, aking Ella Beshi ng Bahay Kulitan. At sa mga nag-support, sa mga nagparamdam ng kanilang love and support sa birthday girl, maraming salamat. At syempre sa lahat ng mga nag-premiere, at hindi lang po ang mga nag-premiere, nagpa-replay din po ng kanilang mga videos, at sa mga members po ng ating Bahay Kulitan, at syempre sa ibang mga teams, mga kasama natin sa bahay, sa team Puyaters, sa team Gapangan at sa team One Love, at syempre sa iba't ibang mga teams na kasama natin lagi, dahil po ay alam namin na kayo po ay very supportive at very precious po kayo sa team ng Bahay Kulitan. Maraming salamat ulit sa inyo. Alright mga masters, mga ka-G, let's proceed po sa ating topic for today. We're done with the vitamin B1 and vitamin B2. So tapos na po tayo. Ngayon po ay vitamin B3 na naman tayo. So ano po mga masters ang vitamin B3? Ang vitamin B3 po ay tinatawag pong niacin. Okay, niacin. Ayun, niacin. Ayun po ay, I'm sure po ay very familiar yung iba kasi ibang vitamins po ng mga bata ay may niacin, di ba? Ibang mga vitamins ng mga bata ay nagko-contain po ng niacin. So, okay, so vitamin B3 is referred to either as niacin or one of its types. It's called nicotinic acid or nicotinamide. Nicotinamide, nicotinic acid, ang kanilang mga types, right? Or niacin po siya. Alright, so after consumption, pagkatapos mo siyang makain, yung pagkain, B3 is converted to its active forms. So ang vitamin B3 ay, once na makain mo siya, ang source na yan, ay i-convert na po siya sa dalawang active forms niya, sa kanyang active form pala, na tinatawag na nicotinamide. Nicotinamide adenine dinucleotide or sinatawag nating NAD po, NAD. So ang tawag po dyan ay nicotinamide adenine dinucleotide or NAD or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate or NADP. Alright, so dalawa po yung kanilang active forms po niyan. Okay? So ang NAD naman, hindi ko na po ito papahabain. Babasahin ko lang po ito, at least aware lang po tayo. Okay? So ang NAD is required by over 400 enzymes and is needed to make energy in the form of adenosine triphosphate or ATP. So yun po ang ating mga energy na nagbibigay ng energy po sa katawan natin is ang ating ATP or tinatawag nating adenosine triphosphate. So it is needed, ito po ang ating adenosine triphosphate. Kailangan po yun ng katawan natin. So NAD and NADP also have important roles in the gene expression, cell communication, cholesterol synthesis, and antioxidant functions. So very important pala ang vitamin B3 sa ating immune system as well. O, diba? Hindi lang po sa immune system, kundi pababa po ng paggawa po ng good cholesterol sa katawan natin. Okay, so kasi hindi lang lahat ng cholesterol ay meron tayong tinatawag na good cholesterol. So at syempre ang pag-process or tinatawag natin cholesterol synthesis, kumbaga siya po ang
nakakatulong po ang niacin or ang ating ang niacin or ang NAD at ang NADP para po ay ma-process po ang cholesterol sa katawan. Pag mababa po yan, magkakaroon tayo ng problema. Okay? So, after the age of 19, ang mga lalaki po ay kailangan ng 16 milligrams of niacin supplements or equivalents. Hindi pala supplement. Equivalents. So, tinatawag yan as NE ang kanyang label. Okay? Kasi niacin equivalents. So, 19 years old males and above, it's 16 milligrams of niacin equivalents. And females need 14 micrograms NE or niacin equivalents. During pregnancy and lactation, habang buntis at nagpapadede, 18 milligrams naman ang kailangan and 17 milligrams naman po sa mga and 17 are recommended respectively. Alright. Ayun pala. Yung pregnant ay 18 milligrams. Ang lactation o ang mga nagpadede ay kailangan nila ng 17 milligrams. So, isa lang po ang kanilang kulang, ang difference po nila. Alright? So, ano pa? Naggumagalaw yung aking tripod. Alright. So, B3 or vitamin B3 is fairly easy to find in animal and plant-based foods. So, easy siya, pwede siya makuha sa mga animal and plant food or plant-based foods. Good sources of vitamin B3. Ano ang mga good sources po niyan? Meat, fish, brown, marinara sauce. Imagine, ang marinara sauce po ay good source pala ng vitamin B3. Brown rice, mani, o diba, si mani, nandiyan pala si mani. Kailangan pala yung peanuts. And then of course, kailangan din po ang fortified cereals with vitamins, with niacin. Okay, and potatoes. Ayun po, potatoes po ay isa sa mga very rich. Pero hindi po ako nag-recommend ng potatoes. Instead, I recommend white bread potatoes po ay na-recommend natin is ang purple or orange na sweet potatoes or kamote instead ng patatas. Alright, so a niacin deficiency, ang kulang po sa niacin ay most common sa mga lugar na grabe talaga ang poverty or very, very poor, financially poor na environment. Okay? So, bakit po? Siyempre, self-explanatory naman yan na less ang kanilang meals, less ang kanilang nutritious foods. Okay? So, a person with a vitamin B3 deficiency may get pilyarga, which is characterized by the 3 Ds. So, pilyarga or piagra. Yan po. Nakikita niyo ba ang word na yan? Yan. Yan po. Yan. Pilagra. So, meron po silang characterized by 3 Ds. Okay, so, isa po ay ang dermatitis or meron kang skin problem. Okay, number 2 is diarrhea, LBM. And number 3 is deficit in neurological functioning, including fatigue. Ayan po, at may meron ka pong problema sa neurons, mga movements ng katawan natin, ng ating mga mga nerves natin, neurons. Okay? So, palagi kang kapagod or namamanhid or meron ka mga nafe-feel na parang hindi po dumadaloy yung electrical mga reflexes natin. Okay? So, yun po ang ating vitamin B3. Again, ang vitamin B3 po, mga masters and mga ka-G, ay, focus natin kay G ngayon. Ayan, at si G ay nagpapacute. Alright, so, ang dalawang active forms ng ating vitamin B3 or niacin is nicotinamide adenine dinucleotide. At yung isa po ay
nicotinamide, adenine, nucleotide, dinucleotide. Sorry. So, NAD or tinatawag natin nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate or NADP. Yan po. Dalawang active forms po ng vitamin B3. Yan. So, ayun, ang ating vitamin D3 po, mga masters, ay plays an important role sa ating gene expression, sa genes natin. At syempre, cell communication. Siya po ang magdadala ng communication from one cell to another para po ay mas maganda po ang electrical impulses at ang growth ng mga cells natin sa katawan. The healthier, the better po, mga masters. Pero the more na acidic ang katawan mo or the more na hindi pinapabayaan mo yung sarili mo, ay the more din po na bababa po yung iyong mga essential na mga chemicals, essential na mga hormones sa katawan natin, especially vitamins and minerals. And every time na stress po tayo, bumababa po yan sila. Alright, so ganyan na po, mga masters and mga ka-G. At sa bukas pala, Saturday, ini-invite ko po kayo, birthday po ng crazy baking girl ng Team Gapangan. Kasama siya po yung my mom ni Bro Harry Clint. At syempre siya isa sa mga major sponsors po ng Team Gapangan. So ini-invite ko po kayo kung gusto niyo talaga maglaro at may mga pa-premium bigas at mga Jollibee daw yung premium nila, mga pagkain at may pera, may mga GCash. So, ayan po, kita-kits tayo kay Crazy Baking Girl. Birthday LS bukas. Alright, mga masters, mga G, God is great! Yahoo!